Bago natin simulan ang kwento, huwag niyong kalimutang magdasal at humingi ng kapatawaran sa Ama. Yun lang. Maraming salamat. Lumipas ang mga araw. Naganap na nga ang mga pinaghahandaan ni Chris. Hindi pa man nagpakita ang bukang araw, nagising na itong si Chris. Dahil nakaramdam siya ng kakaibang presensya sa hangin. Bigla ring nag-ugtakan ang mga alaga niyang tandang na tila nakakita ng isang nilalang. Sunod-sunod din ang pagtilaok nito na tila nagpakita ng mga senyales. Teka, may magaganap pala na malaking pasabong ngayon sa tuktok ng burol sa kabilang baryo. Matingnan nga. Wika niya sa kanyang sarili. Kaagad siyang bumangon at lumabas ng bahay. Maigi siyang nagmamasid sa paligid at pinakiramdaman ang bawat galaw ng damo at hangin. Nang maramdaman niyang meron talagang nagpapahiwatig sa mga ito, dali-dali naman niyang binuksan ang baul na pinaglalagyan ng mga tarik niya. Kaagad din niyang inilabas sa mga kulungan ang mga tandang upang masikatan ng araw. Ito ang magpapatibay ng mga manok laban sa mga kalabang gumagamit ng aral sa kaliwa. Hindi na rin siya naliligo ng araw na yon dahil araw iyon ng Biyernes Santo. Bawal yun sa kanila. Makalipas ang mga minuto, binagtas na nga ni Chris ang daan. Dala ang 3 bayong na merong mga panabong. Maagang maaga siya noong nakarating sa tuktok ng burol na merong malalaking puno. Hindi pa man dumating ang karamihan sa mga tao doon. Nakapwesto na itong si Chris sa may tapat mismo nito na isang malaking puno. Doon niya itinali ang mga panlaban niyang tandang upang maging kondisyon ito. Makalipas ang mga oras, doon na nga nagsisulputan ang mga tao na galing sa iba't ibang lupalop ng lugar. Gaya ng inaasahan, may mga dala itong mga panabong. Lumipas lang ang mga minuto. Sunod-sunod na nga ang mga sultada. Ang karaniwang naglalaban sa ruwedang gawa sa kawayan ay ang tagabayan laban sa tagabundok. Ilang minuto pa ang lumipas. Dahan-dahan na ngang naramdaman ni Chris ang iba't ibang enerhiya na nanggagaling sa mga taong dumating. Bumigat na rin ang hangin, tanda ng pagbisita ng hindi ordinaryong mga tao. Dahil sa mga naramdaman ni Chris, kaya pinili niyang umakyat sa isa sa mga puno, di kalayuan sa sabungan. Baka kasi kaagad siyang maamoy ng mga ito kung sakaling malalakas talaga ang karga ng mga yon. Ayon sa kanya, na habang nasa taas siya ng mga oras na yon, may nararamdaman siyang isang uwak na lumalapag ng dahan-dahan di kalayuan sa mga punong malapit sa kanyang kinaroroonan. Alam niyang presensya ito ng isang nilalang na merong malalim na karunungan. Sa pagpatuloy ng kanyang pagramdam, doon na nga niya napagtanto, kagaya ng hindi inaasahan, na meron pa itong mga kasama. Naglalakad na ito papaloob sa napakaraming tao na para bang meron itong hinahanap. Maya-maya pa, agad naman siyang napatayo sa kanyang pinagtatayuan doon sa malalaking sanga. Nang maramdaman niya ang pagtingala ng nilalang sa kanya, dali-dali namang sinilip ni Chris ang nilalang sa pagitan ng mga dahon.
at bumungad sa kanya ang isang binata na nakatitig sa kanya. Sa pagkakatanda niya, nasa edad 25 ang edad ng binatang kanyang nakita. Nung mga oras na yon, meron din itong kasamang 2 binata na maaaring kasamahan nito. Dahil sa mga nakita ni Chris, agad naman siyang bumaba para harapin ang mga ito. Pagbaba niya ng puno, agad naman niyang nakita ang 3 na nakatitig sa kanya. "Ano ang kailangan ninyo? Bakit kayo nakatitig sa akin?" wika ni Chris. "Wala naman ho. Tumitig lang sa itaas. Di namin akalaing may tao palang umakyat dyan eh." Sagot naman ng binata. "Huwag na kayong magkunwari. Alam ko kung sino kayo." Sagot naman dito ni Chris. Matapos niyang makapagsalita, agad naman niyang pinamukha sa mga ito ang pagkatao ng mga ito. "Tama ka, Mano. Mga lahi kami ng sungaw. Pero huwag kang mag-alala. Makikipaglaro lang naman kami sa pagitan ng sayaw ng mga maglalabang manok. Ang nais lang naman namin, makakuha ng salapi at makakuha ng karne. Hindi karne ng manok ha. Hindi kasi kami kumakain yan eh. Kung ayaw mo namang makaharap kami, huwag mo na kaming pakialaman. At ganun din ang gagawin namin sa'yo." Matapos nitong magwika, agad naman itong sumuot sa napakaraming mananapong. Dala nito ang sigbing nag-aanyong manok upang mambiktima doon sa loob. Alam ni Chris na ang makakalaban nito ang siyang mabiktima dahil sa salamangka nitong kayang kumontrol ng tao o mapasunod ang sa kanilang sinumang mabiktima kung ito'y uuwi na. Hinayaan niya muna ang mga ito dahil may naiisip siyang gawin. Nang mga oras na yon, kahit samot-saring presensya na ang kanyang nasasagap, pinili pa rin niyang maghanda at maging kalmado para sagupain ang mga antingeros sa kaliwa na nagpapanggap na mga mananabong. Kasama na dito ang mga demonyo na nagbabalat kayo para mambiktima. At habang nasa kalagitnaan siya ng paghanda, naramdaman niya ang ingay sa may sabungan. Pagsilay niya sa loob, doon niya nasipat ang 3 binata na kasalukuyang binitawan na ang kanilang sigbing nag-aanyong manok laban sa batikang manlalason. Dahil doon, napatigil si Chris sa kanyang ginagawa. Dahil agaw at tensyon talaga ang laban na yon. Alam din ng mga namumuno sa sabong na hindi mga ordinaryong mananabong ang dadalo doon. Merong inilatag ang manlalason sa lupa na isang mahabang tilang itim na merong nakalatag na animoy, mga buto ng munggo. Nang maya-maya pa, biglang lumuhod yung manlalason at tila inhipan ang mga buto ng mga munggo na naroon sa mga tela. At saksing buhay itong si Chris nang biglang nagsisigalawan yung mga buto sa tela at unti-unting naging mga alakdan. Nagsisigapang yun palabas sa tela at saka bigla ding naglaho. Alam ni Chris na yun ang sandata ng manlalason para kaharapin ang sigbing manok ng kalaban. Pero hindi yun alam ng manlalason. Gawa ng puro sila kaliwa.
pagbitaw sa dalawang pambato ng mga ito, kaagad nagkasagupaan ang dalawang nilalang. Doon mo mahalatang hindi manok ang hawak ng mga sungaw, dahil sa halos mapulbo ang manok ng manlalason. Nagsisiwasakan ang mga balahibo sa lupa na tila tandang nanilapa ng mabangis na hayop. At hindi naglaon ay kaagad binawian ng buhay ang manok ng manlalason. Sa unang pagkakataon, nasaksihan nitong si Chris ang pagwawagi ng mga sungaw sa gitna ng sabungan. Hanggang sa may isang lalaking sumugal din sa mga nilalang na yon. At sa pagkakataong yon, may isang bihasang magmamanok sa bayan ang kumaharap sa grupo. Base sa mga manok ng sungaw nito, mga ordinaryong manok lang naman ito na makikita sa mga bundok. Kaya kampante ang lalaking kaya niyang gapiin ang mga panlaban ng grupo. Dahil sa hindi basta-basta ang manok nilang dala, at puno ito ng makabagong modernong pamamaraan sa pagpapalakas ng mga panabong. Yun ang akala ng mga ito, na kaya nila itong gapiin. At sa sandaling yon, nakakabit na ang tari ni Chris sa kanyang tandang, kahit hindi pa niya alam ang makakasagupa niya. Alam din niyang magiging biktima ang lalaking yun sa mga sungaw, kung kaya't dahan-dahan na siyang gumalaw. Sa kaligitnaan ng kanyang paglalakad ay ang pagsagupaan ng dalawang panig. Naunang sumunggab ang manok ng lalaki, pero ni balahibo ng kalaban, hindi nito nadakip. Dumaan-daan lang sa gilid nito ang sigbing nag-aanyong manok ng mga sungaw, na tila pinaglalaruan pa ang kalaban. Sa ilang ulit na pagdaan ng halimaw na yon, ay nakita na lamang ng lalaki ang kanyang pambato na merong isang malaking hiwa na tila kagat ng isang hayop sa may bandang liig nito. Tumutulo ang dugo nito at nagulat ang lalaking kalaban ng mga sungaw, dahil ni isa hindi man lang nakatama yung pambato niya. Hindi naglaon, bumulagta din ang pambato nito. Matapos ang laban ng dalawang magkatunggali, napatitig na lamang ang lalaki sa kanyang pambato na nakabulagta. Meron pa bang gustong lumaban dyan? Lumapit na kayo, na siyang mahusgahan na. Wika pa ng binata na tila naghamon pa ng kanyang makakalaban. Wala namang imik yung lalaki at patuloy nitong tinatanggal ang taring nakakabit dito. Habang itong si Chris, patuloy lang namang nakikiramdam sa mga ito. Nang wala nang naglakas loob na kalabanin ang manok nila, may ginawa pa itong hindi kaaya-aya para kay Chris. Bigla kasi nitong hinablot ang isang tandang na hawak ng isang matanda at pinipuwersang lagyan ng tari para labanan sila. Habang pinagmasdan ito ni Chris, tila walang nagawa ang mga taong nakakita na parang walang nangyaring kaguluhan. Nang mapagtanto ni Chris na ginamita ng salamangka ang mga paningin ng mga tao nung sungaw, doon na unti-unting lumapit itong si Chris. Lubayan niyo ang matandang yan. Ako na lang ang lalaban sa inyo. Nang marinig ito ng mga binata, lumingon ito sa kanya at binitawan yung manok ng matanda, tapos lumapit sa kanya. Ikaw? Sabi ko na nga ba eh, makikialam ka din sa amin. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo na kaming pakialaman. Dahil kapag ginawa mo yun, buhay mo naman ang pakialaman ko.
Nang makita ng mga sungaw ang hawak na manok ni Chris, napalingon ito sa mga kasamahan nito at suminyas na kunin yung pambato nila. Itong si Chris naman, nakatitig lang sa mga ito habang hinimas-himas ang mga hita ng kanyang tandang. Pero ang hindi alam ng mga kalaban, kargado ng mga orasyon na nanggagaling sa mutya ang manok niya. Habang tinatanggal niya ang saguba ng bulang, ay hindi pa rin niya inaalis ang kanyang mga mata sa kalaban. Hanggang sa ilapag na niya ang kanyang manok at dahan-dahan na siyang umatras. Pagtitig niya sa wangis ng manok nito, tanaw na tanaw niya ang sigbing sumasapit dito. Napakabangis ng itsura nito na handang-handang lumapa ng anumang kalaban. Pagbitaw sa manok nitong sigbin, nananakbo pa itong papasugod sa tandang niya. Subalit ng pagbangga nito ay nalipat ng pwesto yung manok ni Chris. Kaya ang nangyari, lumagpas ito. Pero muli itong sumugod. At sa pagkakataong yon, sinalubong ito ng manok ni Chris. Pagbanggaan ng dalawang panig, natigil ang sigawan at napalitan ng katahimikan. Nang makita nilang wala ng isang hita yung pambato ng mga sungaw, sa isang iglap, nakita ni Chris ang paglabas ng anino sa manok ng mga sungaw. Halos gumulong-gulong na lang sa sahig ang kalaban dahil sa pagkatapyas ng isa nitong hita. Tumakas ang nilalang na yon sa mismong manok nila. Dahil sa mga mahikang nakapaloob sa manok nito, muli itong tumayo gamit ang isang paa lamang. Naanimoy sanay na sanay ito sa isa lang paang gamit. Dahil sa ipinakitang galaw ng kalaban, namangha ng husto itong si Chris sa mga tinatagong karunungan ng mga sungaw. Muling lumipad ng napakataas ang kalaban, subalit gaya ng inaasahan, tila ba nahuhulaan ng manok nitong si Chris kung saan dadaan ang kalaban. Muling tinamaan ang kalaban sa may bandang puwak nito, pero hindi pa rin ito sapat para tumigil ito. Napuno ng tama yung katawan nito na siya namang ikinagulat ni Chris. Dahil sa mga sugat na yon, imposibleng mabubuhay pa ang isang ordinaryong manok. Subalit napakaliksi pa rin ito na tila walang kamatayan. Nang mapagtanto ni Chris na hindi ito mamamatay sa mga sugat, nagpasya siyang magtawag ng isa sa mga tanikalang armas ng mga aninong engkanto. Pagdapo ng tanikala sa lapag, mabilisan itong pumupulupot sa espiritual na anyo ng manok, dahilan para mapahinto ito. Kasabay ng paglapat ng tanikalang anino ay ang pagkalas ng mahikang nakakapit dito. Nang makita ito ng mga sungaw, labis naman ang pagkagalit sa mga mukha nito habang nakatitig kay Chris ng napakasama. Pagbulagta ng manok sa harapan ng mga sungaw, galit na galit itong nakatitig sa kanya at dinuraan yung manok. Itong sandali lang, nagpasya ang tatlo na lumabas habang nagmamadali. Hindi na ito nasunda ng tingin ni Chris dahil sa napakaraming tao ang nasa paligid. Habang nakatayo siya, bigla siyang natigilan nang maramdaman niya ang isang presensyang papalapit sa kanyang kinaroroonan. Iniikot niya ang kanyang mga mata sa paligid habang maiging nakikiramdam. Hanggang sa nakita na niya ang isang taong pinagmulan
ng presensyang yon. Isa itong lalaking may katandaan na habang papalapit sa kanya. Meron din itong subo-subo sa kanyang bibig na tinatawag na hunsoy sa mga Ilonggo. Dayo ka rito? Tapos na kayo ng mga binata? Ako naman. Wika nito habang nakangisi. Dudukutin na sana ni Chris ang kanyang mutya nang magwika ang lalaki ng, "Shh! Huwag muna yan. Sa ibang lugar natin yan kailangan. Sa ngayon, kailangan nating makibagay sa mga tao." Bakit? Isa ka rin ba sa kanila? Tugon nitong si Chris. Hindi. Diyan ka nagkakamali. Akala ko ba malakas ang pakiramdam ng gaya mo? Alam mo bang marami ng nilalang ang may lihim na galit sa'yo? Pakilamero ka kasi. Wika nito habang inilalapat nito sa kanyang tenga ang bibig nito. Nang sandaling ginawa ito ng lalaki, nakaramdam si Chris ng hilo at pamimigat ng kanyang talukap sa mga mata. Labag man sa kanyang loob, kaagad niyang ikinarga ang bakod ng mga dasal at proteksyon sa kanyang katawan. Dahil sa ginawa nitong si Chris, nawala yung nararamdaman niya. Ngunit ang kapalit ng ginawa niya, biglang naalarma sa paligid ang lahat na may karunungan sa kaliwa. At hindi niya akalain na napakarami pala ang mga ito sa loob. Dahil sa ang layunin ng mga antingerong sabongero ay makikibagay sa mga tao, imbis kumbating pisikalan ang maganap, nadadaan nila sa labanan ng mga manok. Lumipas ang mga minuto. Nang maglaban na ang dalawang panig, doon nakita ni Chris ang kakaibang abilidad ng kalaban niya. Sinapian din ito ng nilalang, subalit hindi niya matukoy kung anong elemento ito dahil sa napakakapal ng sabulag na nakaharang dito. Ano yan? Akala ko ba manok ang maglalaban dito? Bakit gumagamit ka ng mga elementong gaya niyan? Wala ka ng pakialam doon. Kagaya nila, hindi ko inaasahang magkikita tayo rito. Painsultong sagot ng nilalang. Matapos ang mga sagutan, ay ang paghahanda nilang dalawa. Naunang ibitaw ni Chris ang kanyang pambato na punong-puno ng mga karagdagang karunungan. Sa pagkakataong ito, ang pambato na naman itong si Chris ang naunang sumalakay. Pero namangha itong si Chris dahil sa sobrang bilis ng kalaban. Halos triple ang bilis nito kumpara sa kanyang mga pambato. Makailang ulit itong banggain ng kanyang pambato, subalit sa kasamang palad ay hindi nito mahuli-huli ang kalaban. Nang makita ni Chris ang mga pangyayari, wala naman siyang kaide-ideya kung ano ang dapat niyang gawin. Dahil maging ang tanikalang anino nalulusaw nito. Alam ni Chris na hindi basta-basta ang lalaking yon. Dahil nagawa nitong lusawin ang nauna niyang ipinamalas na tandang. May ilang tama na rin yung manok niya na halos tumagos na sa kanyang kabal na inilapat. Ang pinanghawakan na lamang na pag-asa nitong si Chris ay ang magawang makaligtas ng kanyang pambato sa sobrang bilis ng kalaban. Hanggang sa napag-isip-isip niyang gamitin ang mga dasal na nanggagaling sa libreta kung saan nakalagak yung mga tarik niya. Pagbigkas niya ng isang dasal
na pumasok sa kanyang isipan. Nakita niyang nabuwal yung kalaban. Tila nabitag ito sa mismong lupang kinatatayuan nila. Dahil sa mga nangyari, hindi naman nagsayang ng pagkakataon ang pambato niya at pinaulanan nito ng mga pag-atake. Doon pa lamang nagawang mahawakan ng pambato niya ang malaibon na galaw ng kalaban. At sa pagpapatuloy ng kwento, doon malasap nitong si Chris ang pambihirang lakas ng huli niyang makakalaban. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang bumagsak sa lupa ang panabong ng lalaki. Akala ni Chris, wala na. Talo na ang lalaki. Pero nagulat sila dahil muling nabuhay ang manok nito at agad ding sumugod. Habang papasugod ang kalaban, ay lumipad naman paitaas yung manok ni Chris, dahilan para muli itong tamaan. Kampante itong si Chris na magagawang matalo ng pambato niya ang alaga ng lalaki. Pero muli yung nagpamalas ng pambihirang abilidad. Nagtataka na itong si Chris noon dahil bakit animoy pumapalo na lang sa hangin yung pambato niya, samantalang kita niya na naroon ito sa tapat ng harapan ng pambato niya. Hanggang sa maya-maya lang, muling bumulusok ang manok ni Chris na halos hindi makita ng kalaban. Dahil sa mga ipinamalas din ng alaga ni Chris, tila nabahag ang buntot ng nilalang na nakasapi sa manok nito. Nakita ni Chris na naghahanap na ito ng paraan para tumakas sa laban na yon. Naghabulan ang mga tandang sa loob ng ruweda na tila ayaw nang makipaglaban ang manok ng kalaban. Hindi naman ito nagawang madakip ng mga nasa loob ng sabungan dahil napakadelikado ang masagiran ng bulang ng mga ito. Nang mahawakan ni Chris ang kanyang alaga, agad naman niya itong ibinigay sa taga-karyo at muling ipinagharap ang dalawang panabong. Ngunit talagang ayaw na ng kalaban dahil nangangalas na ang liig nito at biglang nanumbalik ang tapang nito, kaya napagdesisyon na ng sentensyador na muli itong ilapag. Paglapag ng dalawa sa lupa, tila ayaw na ring sumugod ng pambato ni Chris. Tumutuka-tuka ito sa lupa na tila nagtatawag ng pagkain. Nang biglang sumugod ng patago ang kalaban. At sa pagkakataong ito, ay napahiyaw itong si Chris dahil nakikita niyang hindi ito nakita ng alaga niya. Nang biglang humarap ang kanyang manok doon sa katunggali nito at sinalubong ito ng buong lakas. At sa sandaling yon, nakita ni Chris na basag ang kalaban, ang kabal nitong tangan. Pagbagsak nito sa lupa, hindi na gumalaw ang kalaban. Indikasyon na binawian na ito ng buhay. Bagyang lumapit sa kanya ang lalaki at narinig niyang magwika ng, "Binabati kita sa pagkakapanalo mo, bata. Talagang malakas ka. Humanga ako sa kakayanan mo. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang pagtutos nating dalawa." Wika nito at naglakad dala ang paang may taring nakakabit. At sa pagkakataong yon, dalawa sa mga manok niya ang nakalusot laban sa mga hindi pangkaraniwang na tao. At habang nakatayo siya sa loob ng ruweda, bigla naman siyang nagulat nang iabot sa kanya
nang matanda ang huli niyang tandang. Ito na ang panghuli mong tandang, iho. Batid kong mapapalaban ka ng husto ng araw na ito. Wika ng matanda na pinabantay niya sa kanyang mga tandang sa labas. At mula sa likuran ni Chris, nararamdaman niya ang unti-unting paglapit ng isang nilalang na may kakaibang enerhiya sa lahat ng nakalaban niya. Pagharap niya, nagulat siya dahil ang nakaharap niya ay ang lalaking sabongerong bantog sa kanilang lugar na hindi ordinaryong tao. Ayon sa mga sabi-sabi na ang mga taong nakapansin dito, wala itong permanenteng lugar na tinitirahan. Marami na ring antingero at mga albularyo ang naghanap sa demonyong ito dahil sa bawat nakakalaban nito ay kadalasang namamatay o nawawala na parang bula. Yun ang dahilan ng mga antingero at albularyo para tugisin ang nilalang na yon. Subalit sa kasamang palad, ni anino ng nilalang, hindi nila magawang masilayan. Paglapit nito sa kanya, nagwika ito ng, Iginagagala ko ang pagkikita natin, Apo ni Toro. Hindi ko inakalang magkikita tayo rito mismo. wika nito sabay, abot sa kamay nito na tila nakikipagkamay sa kanya. Habang itong si Chris, punong-puno ng pagtataka at pagkagulat. Nagdadalawang isip siyang kamayan ang lalaki, subalit alam niyang marami ang nakatingin sa kanya. Alam niyang hindi ito nakilala ng mga tao dahil sa sabulag na nakapalot dito. Kapag ipinakita niya sa mga tao ang gawin niya, magiging walang karespeto siya at masama sa paningin ng mga ito. Kaya ang nangyari noon, napilitan siyang makipagkamay. Subalit, yun pala ang pagkakamaling nagawa niya. Habang nakangising nakatingin sa kanya ang misteryosong lalaki, nakipagkamay siya. Pero nang magdampi ang kanilang mga balat, nakaramdam si Chris ng panghihina ng kanyang katawan. Kaya agad niyang inalis ang kanyang kamay. Pero biglang dumalaw sa kanya ang pakiramdam ng pagkaantok sa hindi mapaliwanag na dahilan. Alam ko ang patago mong pagtugis sa arena ng mga gabunan. Isa kang hangal. Kung inakala mong hindi ito natunugan ng mga maharlikang gabunan, nagkakamali ka. Kaya mag-ingat ka. Baka sa susunod, ikaw naman ang paglalamayan ng pamilya mo. Sa ngayon, mga alaga natin ang maglalaban. Hindi ko alam kung dapat ba akong makipag-isa sa kanila. Tugon ng lalaki. Nang mga oras na yon, wala na sa insaktong kontrol itong si Chris. Bigla-bigla na lang niyang inilapag ang manok. Saka umatras ng dahan-dahan at umupo sa mga bangko. Habang nakaupo siya, nakita niya ang pangisingisi ng lalaki. Pero kahit ganon ang nangyari na sa kanya, pilit pa rin niyang nilalabanan ang nararamdaman niya. Pinapagana niya ng sapilitan ang isipan niya. Subalit kahit anong pagbukas niya ng 3 susi ng mga dasal, wala na siyang makikita. Tila ba napasok ng salamangka ng lalaki ang kanyang isipan. Sa pagbanggaan ng mga manok, kahit ramdam niya ang matinding antok, nakita niya pa ang pagkalas ng ulo ng panabong niya nang tamaan ito ng kalaban.
Dinampot pa ito ng lalaki at harap-harapang ibinigay sa kanyang harapan habang nagwika ng Ito na ang ulo ng manok mo. Sana magiging babala sana ito sa'yo. Natigilan mo na ang pagpuksa sa karunungang aming sinasamba. Nang bigla itong naputol sa pagsasalita. Nang makita nitong lumaylay din ang ulo ng manok nito habang sumusuka ng napakaitim na lekido. Teka, ang tari ng mga sinaunang antingero. Baka nakakalimutan mo na namana ko ang mga bulang ng aking yumaong lolo. Kahit isang katiting na sugat lang natamuhin ng alaga mo dyan, mamamatay pa rin ito kung nagtatangan ito ng kasamaan. Tanda lang yan na isa kang kampo ng demonyo na kalaban ko ngayon. Manahimik ka. Kung nagkataong walang nakatingin sa atin, baka hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Pagbabanta ng lalaki. Marami pa namang oras kaya wag kang mainip. Mamayang gabi. Pwede naman tayong mangaso ng tayong dalawa lang. Baka hindi mo alam. Malaki na ang patong sa ulo mo ng mga albularyong naghanap sa'yo. Sagot naman ni Chris. Kahit magsama-sama pa kayo ng mga albularyong sinasabi mo, hindi ako natatakot. Dahil sa nakakaasar na sagot nitong si Chris, napilitan ding umalis ang lalaki habang naiirita sa kanya. Kahit papano kasi, alam nitong si Chris ang isa sa mga kahinaan ng mga demonyo. Kapag mauunahan mo sila, mananatili sa kanilang mga utak ang walang kakonsentrasyon. Nang mga oras na yon, lahat ng mga pambato niyang tandang nagawa na niyang mailaban. Magamantalo ang isa sa mga pambato niya, naging masaya pa naman siya dahil minsan naiisip din niya na kailangan din niyang matalo upang matuto sa mga pagkakamali. Kinakahaponan ng pag-uwi niya, habang naglalakad siya sa daan, nakita niyang nag-aabang sa daan yung tatlong mga binata na mga sungaw. Sa pagkakataon na yon, nakatitig lang ito sa kanya habang hindi kumukurap. Dahil sa mga pangyayari, napatigil itong si Chris at nagwika ng, "Oh, mga nunoy, huwag kayong humarang-harang dyan. Magdidilim pa lang oh. Tsaka, humanap na lang kayo ng ibang lugar para naman magkasundo tayo." Kalmadong wika ni Chris. Nang marinig ito ng mga batang sungaw, nakatitig pa rin ito ng napakasama. "Wala kang magagawa sa mga nais kong gawin. Pinagbigyan na kita doon pa lang sa sabungan kanina pa, Mano. Kaya huwag mo na kaming pakialaman. Nais namin ang karne ngayon. Matagal na naming ginagawa ito. Kaya kung pwede, umalis ka na. Baka hinahanap ka na ng lula mo eh." Kasabay ng pagsasalita nito ay ang paglapit nito sa kanya na para bang meron itong nais gawin. Bilang siya ang nakakatanda sa mga ito, siya na lamang ang nagparaya sa pamamagitan ng paglayo. Nang makita niya na patuloy pa rin itong lumalapit sa kanya, kaagad naman niyang inilapag ang kanyang mga bayo at hinawakan ang balikat ng binata habang dahan-dahang humawak sa mutya. Subalit hindi pa man niya ito nahawakan
agad naman itong natunugan ng mga kasama nito. Kaya agad itong nagpupumiglas sa kanyang pagkakahawak. Maya-maya lang, tumaas na rin ang tensyon sa bawat paligid dahil sa pagtitig sa kanya ng mga binatang sungaw ng napakasama. Kaya naman pala napakalakas ng loob mong karaping kami. Dahil taglay mo pala ang mutya ni Manong Toro. Nagising na pala ang hinirang na tagapagmana. Aba, pagsasalita ng tribo na sungaw na binata. Habang patuloy itong humahalakak na parang nakakaloko. Matapos itong marinig ni Chris, na nahimik na lamang siya noon habang nakikiramdam sa paligid. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nitong si Chris nang makita niya ang dahang-dahan na pag-anyo ng binata. Sa pagpapatuloy ng kwento ay ang magaganap ng matinding labanan kontra sa mga sungaw at sa dalawang nilalang na kanyang nakaharap doon sa laban nila. Mga kaermitanyo, pabang sa susunod na kwento.